Maria's POV. Hi ma'am, bati ng babaeng nurse na may matipid ng ngiti. Sa halip batiin to pabalik na natiling nakapako ang mata niya sa nurse na iyon. Magmula na makita niya to sa nurse's station, hindi siya mapalagay. Pamilyar kasi ang mukha ng nurse na ito at parang nakita niya na dati. Di lang niya matandaan kung kailan at saan. Nga pala ma'am, natatandaan niyo pa ba ako? Ako po yung dating private nurse ng nanay niyo po, si Ma'am Nadia Dominguez. Alito na siyang nagbigay kasagutan sa kanyang palaisipan. Dito unti-unting nanaiwas sa alaala niya ang nurse na ilang taon ding nag-alaga sa kanyang ina noong mga panahong may sakit ito. Sa kabila nun, di niya maiwasang makaramdam na parang pinipiga ang puso niya nang marinig ang pangalan ng ina. It's been a long time since she heard that name after she was rejected by her own mother. Ang sakit pa rin pala sa isip-isip niya. Matagal ko na rin inalagaan ng nanay niyo, kaya naman parang totoo na rin ang turing ko sa kanya dahil napakabait niyang tao. Kwento pa nito habang abala sa pag-aayos ng swero ni Margaret. Gusto niyang matawa sa sinabi nito. Kailan pa naging mabait ang isang ina na piniling itakwil ang anak dahil sa isang pagkakamali? Kalokohan. Sa totoo lang, Ma'am Maria, dahil kayong anak ni Ma'am Nadia, concerned din po ako para sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Pabulong itong nagsalita. Nakausap ko po kanina yung lalaking kasama ninyo. Ang sabi niya, siya raw po yung biological father ng pasyente at willing siyang mag-donate ng dugo. Ma'am, wala po ako sa posisyon para makialam pero bilang taong nagmamalasakit sa inyo, kailangan ko po kayong tanungin tungkol sa bagay na to. Sigurado po ba kayo na siya ang tatay ng anak ninyo? Ano naman kaya ang pumasok sa utak nito at tinanong siya ng tungkol sa bagay na yan? Sa huli, wala siyang nagawa kung hindi ang sumagot. Ha? Oo. Nagpa-DNA test sila ng bata at kumpirmadong siya ang tatay ng anak ko. Bakit mo naman naitanong yan? Medyo questionable po kasi ang blood type ni Sir. Let's say, kayo po type O at si Sir ay type AB. Usually, A or B po ang magiging blood type ng offspring. But your child is type O. Meaning to say, the only way para magkaroon ka ng anak na type O ay kung parehas kayong type O ng father. So you're saying na hindi si Jeffrey ang daddy ni Margaret? Tumango lang ang nurse bilang tugon. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Lungkot, panlulumo at galit na mistulang apoy na nagbabaga sa kanyang sistema at unti-unti siyang tinutupok. Naikuyom niya ang isang kamay. Hindi niya lubos akalain na mangyayari ang mga bagay na tanging sa teleserye lang niya napapanood. Pinili niyang paniniwalaan ang paternity test kahit naging mahirap sa kanya na tanggapin ang inakala niyang katotohanan na yun pala'y isang malaking kasinungalingan. Sige ma'am, balik na lang po ako mamaya para sa next dose sa gamot ng pasyente. Kung may kailangan po kayo, tawag lang po kayo sa nurse station. Nandun lang po ako. Pagpapaalam ng nurse, subalit bago to tumalikod, ay nagawa niyang hawakan ng isang braso nito. Actually, mahihingin sana akong pabor sa'yo. Pwede bang bantayan mo muna ang anak ko? Kakausapin ko lang sa labas ang nagpapanggap niyang ama. Matyaga niyang hinintay si Jeffrey na makabalik galing sa labas. Naabutan siya nitong nakaupo sa labas ng pediatric ward. Agad siyang tumayo na makita niya ang lalaki na papalapit sa kanya. Sa katunayan, pinipigilan niya ang sariling wag gumawa ng iskandalo, subalit walang katiyakan kung hanggang kailan siya makakapagtimpi. Bakit nandito ka sa labas? She laughed bitterly. Ngayon ka pa talaga nagpakita ng concern, no? Kung kailan huling-huli ka na? What are you talking about? Sa halip sagutin ang tanong ni Jeffrey ay isang malutong na sampal ang ginawad niya sa pisngi ng lalaki. Alam ko na ang totoo, Jeffrey. Sinabi sa akin ng nurse nang dahil sa blood type mo, imposible tayong magkaroon ng anak na type O. Hindi ikaw ang ama ni Margaret? Singhal niya rito. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi totoo yan. Bakit ba nagpapaniwala ka sa nurse na yon eh hindi naman sa doktor para magsabi sa'yo ng ganun? Ako ang nakabuntis sa'yo noon at may paternity test akong hawak na magpapatunay. Na ako nga ang ama ng bata at hindi yun mababago ng isang nurse lang? Tanggi pa nito. Yung DNA test na sinasabi mo, malay ko ba kung pineke mo lamang yon? Ni Amara yan, kaya siguro kayo nakita sa park no? Pinag-uusapan ninyo mga plano ninyo? Kita niyang napanunok si Jeffrey. You saw us? Oo, pero nanahimik ako at nakiramdam. From the moment I've seen you talking to that leech, I know something was off. Naghintay lang ako ng tamang pagkakataon hanggang tadhana na mismong nag-ungkat ng bahong itinatago mo. Bakit mo nagawa yun, Jeffrey? Bakit ka nagsinungaling sa akin?
Kaya nga ako pumayag sa paternity test na yan para malaman ang totoo. Tapos ano, mamanipulahin nyo ni Amara ang result? Nakipagtulungan ka sa kanya para ano? Para mapaglayo nyo kami ni Gabriel at makuha ninyo ang gusto nyo. Anong klase kang tao ha? Napakasama mo, she cried. Sa galit niya, hinampas-hampas niya ang balikat ng lalaki pero wala man lang tong reaksyon. He couldn't even look her in the eye. Nakayuko lamang to at walang kibo. Lumikha ng komosyon ang ginawang pagwawala niya sa hallway ng ospital, kaya pati mga gwardiya ay nakikisawsaw na rin at pilit silang pinaghihiwalay. Ngunit sadya siyang matibay at ayaw magpatinag. Patuloy siyang naglabas ng sama ng loob sa lalaki. Kaya pala hirap na hirap kang bigyan ng oras si Margaret. Yan pala wala naman talaga siyang puwang sa puso mo dahil hindi mo siya anak. This time tumigil na siya. Galit siyang kumalas mula sa gwardiya at naupo sa gilid upang hayaang kumawala ang kanyang mga luha na walang tigil sa pagbuhos. Sinubukang humingi ng tawad ni Jeffrey. Lumuhod to sa harap niya pero pilit niya itong tinutulak papalayo. Nasusuka siya sa presensya nito. Hindi niya kayang tumingin dito kahit isang segundo. Sa ngayon, masama ang loob niya para dito at ang hinihingi nitong kapatawaran ay malabo niya pang maibigay. Ate Maria, kusa siyang nag-angat ng tingin nang marinig niya ang papalapit na sina Jazz at Cynthia. Mabilis niyang pinalis ang luha gamit ang kanyang kamay, subalit hindi nakatakas sa paningin ni Jazz ang muntok niyang mga mata. Oh, bakit ka umiiyak? May nangyari ba kay Margaret? Umiling siya. Wala ito. Saka ko nalang kukwento sa inyo kapag handa na ako, tugon niya rito. Nga pala, asan niyo sinasabi mong tutulong sa akin? Kasama niyo ba? Oo, Ate Maria. Actually, nauna lang kami sa kanya pero pasunod na rin yun. Paniniguro ni Cynthia. Maya-maya bumaling si Jazz at sinabing, ayan na siya. Sinundan niya ng tingin ng mahabang pasilyo kung saan naglalakad ang isang lalaki. Animo nasa pelikula siya dahil ramdam niya bumagal ang paktak mo ng oras habang inaabangan niya ang paglapit ng lalaking ilang buwan niyang di nakita. Huminto ang lalaki sa harap nilang apat. Huli na nang mapansin niyang nahaharangan na naman ng luha ang kanyang mga mata. Gabriel, akala ko hindi na kita makikita pa. Usal niya dito, bagay na hindi naman pinansin ng lalaki. Nabanggit sa akin ni Jazz ang nangyari. I have a blood type O, and I'll be willing to share my blood with your daughter. Nabuhayan siya ng loob sa naging offer ni Gabriel. Hindi niya alam kung paano nakumbinse ni na Jazz si Gabriel na mag-donate, pero hindi na yon mahalaga pa. Para sa kanya, ang muling pagsulpot nito sa buhay nilang mag-ina ay sapat na at labis-labis na ang kanyang pasasalamat. Really? My goodness! You have no idea how much it means to me. Thank you for showing up. Thank you for helping our daughter, she said between tears. Our daughter? Tanong nito habang nalilito. Hindi siya sumagot, bagkus bumalik siya sa ward at kinausap ang nurse na inutusan niya na magbantay sa anak niya. Nurse, we found our blood donor. Nasa labas lang ito and I'm sure that he's the right match, kaya siyang tunay na ama ng anak ko. Sa kabilang banda, matagumpay na nasa lina ng dugo si Margaret dahil sa tulong ni Gabriel. Kasalukuyan na lang minomonitor ang kondisyon ng bata upang masiguro na hindi magkakaroon ng komplikasyon. Umuwi muna ang dalawang katulong matapos ang maikli nilang pag-uusap. Nagpasalamat siya sa pagdalaw ng mga ito sa kanyang anak. Malaking bagay na para sa kanya ang empathy na binigay nila upang mas lalong mapagaan ang kanyang pasanin. Habang si Jeffrey naman, well, bigla na lang tong nawala sa eksena. Hindi niya na to hinanap gayong wala siya sa mood para kausapin to. Malapit nang dumilim at pabalik na sa ospital matapos siyang bumili ng kanilang makakain. Dala-dala niya ang dalawang plastic na may lamang kanin at ulam. Binili niya ito para sa kanila ni Gabriel, gayong kanina pa to nandito at baka nagugutom na ito. Pagpasok niya sa ward napansin niya, bakante ng isa sa 3 kama doon, pero ang mas nakatawag ng atensyon niya ay si Gabriel. Nakaupo ito sa plastic chair kaharap ang anak. Humakbang pa siya. Nakatalikod ang lalaki sa kanya kaya hindi nito napansin ang paglapit niya. Kahit tulog yan, tiya ko, ramdam niya ng pagmamahal mo sa kanya? Napatingin si Gabriel sa direksyon niya. This time, siya naman ngayon ang naupo sa gilid ng kama. Staring at her daughter, she said, "Noong mga panahong wala ka sa tabi naming dalawa, ikaw ang laging bukang bibig niya. Hinahanap ka. There are times na ikukumpara ka niya kay Jeffrey dahil mas nararamdaman niya sa'yo ang love and care ng isang ama kahit na saglit lamang kayo nagkasama." Ngumiti siya at nagpatuloy.
Miss na miss ka ng anak ko kaya't sigurado ko. Pagising niya, abot langit ang tuwa niya dahil dinalaw siya ni Mr. Gabriel niya. Wala siyang narinig na salita mula kay Gabriel. Gayunman, hindi nakatakas sa paningin niya ang ngiti nito na may kasamang pabumugto ng mga mata. Ito, kumain ka muna. Pag-iiba niya ng usapan. She left her seat and placed the food on top of the bedside cabinet. Thanks. Bago pa mahawakan ni Gabriel ang plastic na pinaglalagyan ng pagkain ay napukaw ang kanilang pansin nang pumasok ang isang lalaki na gusto niyang wag nang makita pa. Agad sumeryoso ang mukha niya, nabura ang emosyon sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo rito, Jeffrey? Pwede ko ba kayo makausap kahit saglit lang? Hirit ni Jeffrey, subalit naging matigas ang kanyang puso at agad niyang tinanggihan ang kahilingan nito. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Malinaw na sa akin na niloko mo kami. Makakaalis ka na? Wait, Gabriel interrupted. Anong sinabi mong nanloloko tong si Jeffrey? Is this true? Sabay baling nito sa lalaki na ngayon ay nakayoko at walang kibo. Matagal-tagal bago siya nakasagot. Kaya kong ipaliwanag sa'yo kung ano ang ginawa sa atin ng taong to, pero utang na loob ayokong makaranig kahit kanino o kahit anong explanation mula sa kanya. Kaya kung ako sa'yo umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa security guard. Lumuhod si Jeffrey sa harapan nila. Nakikiusap ako sa iyo, Maria. Pagbigyan mo naman akong magsalita. May importante lang akong sasabihin bago ako magpaalam. Pangako, wala kang maririnig sa akin pagkatapos ito kaya sana bigyan mo ako ng kahit ilang minuto lamang. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya at sa huli, wala siyang nagawa kung hindi pagbigyan ng lalaki. Napagpasya nilang mag-usap sa labas ng ward kung saan sila nakatambay kanina. Una sa lahat, humihingi ako ng kapatawaran sa nagawa kong pagkakamali sa inyo. Aaminin ko, nakipagtulungan ako kay Amara para paghiwalayin kayong dalawa. Nalaman kong buntis siya sa ibang lalaki at plano niyang palabasin na si Gabriel ang nakabuntis sa kanya. Dumibat ang tingin ni Jeffrey kay Gabriel bago ito nagpatuloy. Hindi lang yon, kasabot din namin si Mr. Gole sa plano. Ginamit namin ang pera at kapangyarihan niya para baguhin ang resulta ng paternity test at paboran ako. Hawak niya ang orihinal na resulta, kaya hindi ko mapapatunayan sa inyo ang lahat ng sinasabi ko, pero yon ay pawang katotohanan. Pagpapaliwanag pa nito. Pero bakit mo nagawa to, Jeffrey? Bakit ka pumayag na makipag-teamwork sa dalawang yon, kayong alam mo namang manggugulong buhay naming tatlo? Bumaling si Jeffrey sa kanya, saka tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. It's because I love you. Gaya ng sabi ko kay Gabriel, matagal kitang hinanap. At nang muli tayong paglapitin ng tadhana, itinatak ko nang di na kita pakakawalan pa. Kaya kahit mali sumugal ako para makuha ka mula kay Gabriel, hindi excuse ang pagmamahal para manira ka ng buhay ng ibang tao. Kung talagang mahal mo ako, sana inisip mo anong mas makakabuti para sa akin at sa anak ko. Hindi lahat ng gusto mo po pwede mong makuha. Minsan kailangan natin matutong magparaya alang-alang sa ikaliligaya ng taong mahal natin. I realize it now, Maria, at pinagsisisihan ko lahat ng kasalanan ko sa inyo. Pasensya na ako naging makasarili ako. Kung nakontento lang sana ako sa pagkakaibigan natin, kung sana hindi ko na lang inungkat ang tungkol sa nakaraan natin, hindi sana mangyayari to. Alam kong hindi nyo pa ako mapapatawad sa ngayon at naiintindihan ko naman yon. Ang mahalaga na sabi ko sa inyo, lahat ng nalalaman ko tungkol sa mga plano ni na Amara at Mr. Goles. Besides, I don't wanna be part of their schemes anymore. Tanggap ko na ang pagkatalo ko at hindi ko na sila kailangan pa. Handa na ako ipagpatuloy ang buhay ko ng mag-isa, malayo sa gulo, malayo sa'yo. Boss, he called as his gaze focused back on Gabriel. Ikaw nang bahala kina Maria at Margaret. Though kahit di ko sabihin, alam kong di mo sila pababayaan. Sana maging maayos ang lahat at mabuo ang pamilyang pinapangarap ng iyong anak. Wala silang narinig na sagot kay Gabriel. Kaya, nagpa siya nang tumayo si Jeffrey at iniwan sila. Mabilis ang naging recovery ni Margaret. Sa nakalipas na mga araw, ay nagagawa na nitong ngumiti at makakain ng maayos. Nag-enjoy na rin to ang mga laroang binili ni Gabriel para sa kanya. Nagustuhan mo ba ang biniling toy si Daddy para sa'yo? Tanong niya nang hindi mapugto ang ngiti sa labi dahil sa tuwa. Opo, Mommy ko. Thank you po, Daddy. I love you. Margaret said, joyfully, as her eyes shifted to her father. Gabriel smiled tenderly as he touched her daughter's forehead. Always for you, baby ko.
Pero Gabriel, hindi ba sobrang dami nitong mga laruan na ibinigay mo sa anak mo? Iniisip ko tuloy paano namin maiuwi to. Bakit po hindi na lang natin i-share sa dalawang kasama ko doon sa ibang toys ko? Para naman maging happy sila at mabilis silang gumaling. Di ba po, Daddy? Suhestyon ng bata na pinaboran naman ni Gabriel. I think that's a good idea. Wait, hold on a sec. Sandaling umalis sa upuan si Gabriel, kinausap ang mga bantay ng dalawang batang pasyente sa ward. Nahihiyaman sa una pero sa huli, tinanggap din ng mga ito ang tig-isang manika at teddy bear na bigay nito. Tungkol nga pala doon sa bili ni Margaret dito sa ospital, pinapaasikaso ko na kay Steven kaya wala ka nang dapat intindihin pa. Pag-iiba ni Gabriel ng usapan. Maraming salamat. Malaking kabawasan to sa problema ko dahil bukod sa medical expenses ni Margaret, iniisip ko rin kung saan kami mananatili gayong umalis na ako kay Jeffrey. Siguro, kakausapin ko na lang sa Jazz at baka sakaling may bakante ng kwarto sa boarding house nila. About that, panimula ni Gabriel. You can stay in my house. Total, wala na ron si Amara. Bilang ama ng bata, mas mapapabuti kung mananatili ang anak ko sa mas komportabling tirahan. Naparunok siya at umiwas ng tingin. But you can still work there if you want. I mean, di pa naman ako nakakahanap ng kapalit mo magmula nang umalis ka. Maya-maya, ibinalik niya ang tingin sa lalaki. Thank you, Gabriel. Sure, I would love to come with you. Aniya habang nakangiti. He avoided her gaze so he could smile. Ayaw niyang pakita rito na masaya siya sa pagbabalik ni Maria, bagay na hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ang mahalaga malalagay na sa ayos ang welfare ng kanilang anak. Yun na lang ang iisipin niya. Maya-maya, pumasok si Steven, dala-dalang ilang dokumento ng ospital. Lumapit to kay Gabriel, subalit kapansin-pansin ang mukha ng matanda na tila daig pa ang natalo sa sugal. Bakit kaya? Oh Steven, nasettle mo na bang hospital bill ng anak ko? Tanong niya rito. May problema tayo. Doon pa lang kumunot na ang noo niya. Hinayaan niyang ipagpatuloy ang sinasabi ng matanda. Hindi gumagana lahat ng credit cards na ibinigay mo sa akin. Lahat ng yon naka-freeze. What? Napasinghal siya. Wait, I don't get it. How is that possible? Sinong gagawa nito? Isang tao lang naiisip kong pwedeng gumawa noon. Ani Steven na may makahulugang tingin. Agad niyang napagtanto kung sinong tinutukoy ng matanda, kaya mabilis niyang kinuha ang cellphone at lumabas ng ward para tawagan ng taong yon. Saktong pagsandal niya sa pader ng hallway, sinagot din na nasa kabilang linya ang tawag. I know why you're calling. Anong nasa kabilang linya? Pinoproblema mo ba kung saan ka kukuha ng ipambabayad sa bill ng anak na babaeng yon? She's my daughter, Dad. It's my responsibility as her father to pay for everything. So, alam mo na palang totoo. Kanino mo nalaman? Sa Jeffrey na yon? Hindi siya sumagot at hinintay lamang ang susunod na sasabihin ng ama. Sinasabi ko na nga ba? You know, I told Amara it was a bad idea to trust that fool. Duwag at mahina ang loob. Bakit mo ba ginagawa to, Dad? Hindi pa ba sapat na pinaglaruan yung tatlo ang mga buhay namin? Tapos ngayon pati pero ko, pakikialaman mo. Ano bang gusto mong mangyari, ha? Ang mawala sa akin lahat ng meron ako, ganun ba? Alam mo ako anong gusto ko, Gabriel? I want you to stay away from that woman and her child. They are not beneficial for you and to this family. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa telepono. At sinong beneficial? Si Amara? You know the truth, Dad. Hindi ako ang ama ng pinagbubuntis niya. Wala nang rason para makipagbalikan ako sa kanya. Meron, anang matanda. Remember our deal? Kailangan mong pakasalan si Amara pagkatapos niyang manganak. Wala akong pakialam kung sino pang letseng nakabuntis sa kanya. Oras na may kasal kayong dalawa, ituturing mong sayo ang batang yon at sisiguraduhin ko, hindi na makakalapit pa sayo ang mag-inang Maria na yon. Pagak siyang natawa. So that's what this is all about. Pwes, hindi ako nasisiraan ng bait para bumayag sa gusto ninyo. Itakwil mo na ako, hindi ko babalikan ng babaeng yon at mas lalong di ko sisirain ang buhay ko sa pangalawang pagkakataon para lamang matali kay Amara. Singhal niya rito. Nagkasundo na kami ni Mr. Vergara. Nakapalit ng pagpapakasal mo sa anak niya. Matutuloy na ang $1 billion business deal namin. Now, if you keep playing dirty then, hindi lang pera mo ang aalisin ko sa'yo, kundi lahat, kasama ang career at ang mansyon na tinitirhan mo. I am sure, with all my connections, kayang-kaya kitang itapon sa basura. Kaya mag-isip-isip ka, Gabriel. What kind of father are you? Pera-pera na lang ba talaga, Dad? Anak mo ko.
Bahala ka sa buhay mo. Ani at di makapaniwala sa naririnig niyang salita mula sa sariling ama. Narinig niya ang nakakalohong pagtawa ng matanda. Alam mo ang totoo, Gabriel. Kaya huwag kang magtaka kung bakit gano'n na lang kadali sa akin isugal ka. Anak ka lang ni Victoria, tandaan mo yan. Mariing wika nito at mukhang sa lagay ng pag-uusap nila'y wala ng patutunguhan to. Bahala ka sa buhay mo. Yun lang at pinutol niya na ang tawag. Just in time nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jazz. Ayon sa text, nagpunta raw ang kanyang ama sa mansyon kaninang umaga para ipaalam ang desisyon nitong pag-take over sa bahay at ang pagbabawal sa kanyang makaapak sa mansyon. Napailing siya. Talagang kabisado siya ng ama. Alam nitong hindi siya basta-bastang babalik kay Amara kaya gumawa to ng paraan para mapilitan siyang sumama dito. Malas nito dahil hindi siya papayag kontrolin ng ama. Patutunayan niya rito na kaya niyang iahon ng sarili ng mag-isa. Bukod sa biglang pagsulpot ni Daddy sa mansyon, pinagpaplanuhan na raw ni Jazz at Cynthia ang pagre-resign sa trabaho gayong wala ng saysay para manatili pa sila sa mansyon. Nirespeto niya ang desisyon ng dalawa, ngunit bago niya ibulsa ang cellphone ay nag-reply siya sa text ni Jazz. Binili niyang sa pag-alis nila ay siguraduhin na isama sa kanilang malete ang papeles ng kanyang sasakyan dahil may plano siya para doon.